After nga ng 6 hours and 30 minutes mula General Trias, Cavite ay narating na namin itong welcome art ng Ilocos Zoo. Dito nga sa Calle Crisologo ang unang stop namin, ang unang gagalaan namin sa unang araw ng aming tour sa Ilocos. Medyo maulan-ulan nga lang pagdating namin dito pero okay lang kasi nakapaglakad-lakad naman kami dito sa Calle Crisologo. Kung ayaw nyo nga maglakad-lakad, pwede kayong sumakay dito sa kalesa nila, 200 pesos per ride nila. So kami, 4 kaming sumakay, 2 adults and 2 kids, 200 pesos. Kasyang-kasya naman kami sa loob ng kalesa. Sila na nga rin bahala kung saan kayo dadalhin kasi itutour nila kayo sa iba't ibang destination na malapit lang sa Calle Crisologo. Dinala nga kami dito sa Bantay Tower and dito rin nakatayo yung pinakalumang simbahan dito sa North. Dinaan din kami dito sa museum. Walang walang entrance. So makikita nyo dyan ay mga lumang gamit na mga unang Pilipino noon. After nga namin magkalesa ride, ay bumalik na kami dito sa Calle Crisologo para maglakad-lakad. Marami pala kayong makikitang nagtitinda ng souvenir dito. Kaya dito na rin namin naisipang bumili ng souvenir. Iba't iba yung mga binibenta nila dito. Kaya ma-enjoy ka talaga magtingin-tingin. Kapag nandito kayo sa Calle Crisologo, huwag kayong magmadali or magmadaling maglakad kasi ito talaga yung pinupuntahan dito, yung tourist spot ng mga tao. Itong pinakakalye na to ng Crisologo. Kasi yung mga lumang bahay na nakatayo dito, yung kalsada, i-enjoy nyo habang naglalakad kayo. Ito na lang kaya vegan bibilin ko. And kapag nandito kayo guys, hanapin nyo tong ice cream na to kasi sobrang sarap. Matitikman nyo yung ice cream talaga ng vegan. Ang sarap talaga niya. Hello! Nauhaw. Kahit ay masarap ang ice cream ng vegan. Sinunod nga namin itong Baluarte Zoo na pagmamay-ari ni Chavit Singson. Ayan yung mga rate nila sa taas. So, tignan nyo na lang dyan. Yung unang mapupuntahan nyo pala dito, itong feeding area na pwede nyo pakainin yung mga camel. So, yung meron dibang mga number na binibigay sa inyo, ang tip ko lang sa inyo, wag nyong ibibigay agad or wag nyo agad ipaparegister yung number para masulit nyo yung pagpapakain sa camel. Kasi ang bilis nilang magtawag kapag nandyan na yung sasakyan, tatawagin nila agad yung number nyo para sumakay dun sa shuttle. So wag nyo agad ipaparegister dun. Magpakain muna kayo ng camel para ma-enjoy nyo yung pagpapakain. Bale, ito yung shuttle na maghahatid sundo sa inyo. Bale, ihihinto kayo niyan kung saang destination kayo pupunta. Mulok, wow! Lag, ano yun? Ang tabi! Ano yung ganda na rin na? Yan naman po yung mga bintala bird natin. Wow, ang dami oh. Ang dami oh, pati mo. After nga dun sa feeding area ng mga camel, ay dito naman tayo binabasa sa Pari Gallery. Alam nyo guys, kapag pinasok nyo yan, mamamangha talaga kayo kay Chavit Singson. Kasi lahat ng mga animals na nakadisplay dyan ay huli niya. And lahat ng nakadisplay dyan ay totoo. Totoong, ayan mismo yung nahuli niyang hayop. Alam nyo ba yung pinreserve lang nila yung katawan, tapos bali ang hindi na lang daw totoo dyan ay yung mata at tinanggalan na nila ng loob. Pero ayang nakikita nyo, totoong-totoo pa rin yan. Yung mga balat nila, ayan pa rin yun. Pagkatapos nga namin ay sumakay ulit kami sa shuttle. Tapos, inikot-ikot na lang kami dito sa loob ng zoo. Zebra! Wow! Ayan yung nandun na ulo. Ano, ang ganda ng zebra. Bye-bye! Tingnan mo, lagi nga kulay blue. Diyan kayo, Dan. Ipicturean ko sila, Daddy. Yan. Ay, isa pa. Huwag kang matakot, ma'am. Ay, baka kasi Mas matatakot niya yung alis po yan. Ayun na. hello. Ipapakain mo, isipre mo. Hello. Hello. Taray! Hello. Hello. After nga namin sa Baluarte Zoo, eto naman yung sinunod namin, yung RG Jar Factory. Isa rin to sa pinupuntahan ng mga turista kasi
pwede kayong gumawa ng jar. May experience nyo kung paano gumawa ng jar. And yung mga naka-display na yan, pwede rin yung bilhin. Wala namang bayad kapag pupunta kayo dito. Ang hinihingi lang nila ay donation. Nakakatuwa ang gumawa ng jar. First time ko rin maka-experience gumawa nito. Kaya kung pupunta kayo ng Ilocos, itry nyo rin to. Hindi naman nalatang nag-e-enjoy kami, no? Kasi lahat talaga kami nag-try gumawa. Syempre, sulitin na natin kasi minsan lang naman tayo mapadayo dito sa Ilocos. After nga namin ay dumiretso na kami dito sa aming transient house located sa Ilocos Norte, Poway. Dito namin napiling matulog kasi nga kinabukasan, malapit dito yung mga next destination na pupuntahan namin. Maganda rin tong nakuha naming transient house kasi almost kompleto na talaga lahat. Kapag may mga kailangan ka, meron din silang tinda rito na pwede nyong kumuha and babayaran nyo na lang the next day. Sobrang ganda kasi meron talaga kayong privacy. Kinabukasan naman, ito agad yung pinuntahan namin, ang Sand Dunes. Grabe, ang perfect at ang ganda na activity dito guys. Kaya wag na wag nyong kakalimutan to kapag pupunta kayo ng Ilocos. Bali, 2.5 pala ang bayad dito. Pwede na siya sa 6 person. Isasakay kasi kayo sa 4x4. Bakla to kung dalawa. Bakla to kung ayun ang mami mataas. Sigaw, primo! Paano sigaw? Ay, sige. Ulili, baway. Ako lilipaway. Matingin. After nga kayo iikot ng 4x4 ay pwede naman kayo ditong gumamit ng ATV. Ang price niya naman ay 350. Kapag may angkas naman kayo ay mag-a-add kayo ng 50 pesos. Bali, 2 ikot pala yung gagawin sa inyo. Kami kasi ng partner ko ay nagsalitan kami sa pagdadrive. So, 1 ikot sa partner ko, 1 ikot naman, ako naman yung nagdadrive. Then, meron din pala sila ditong unlimited sandboarding. Kaya kahit makailang laro kayo doon ay pwedeng-pwede. Lagay mo yung paa mo. Ayan. Wow! Katapos nga namin ay nagsimba naman kami dito sa Poway Church. Malapit lang din to doon sa Sand Dunes. Bali, minutes lang yung pagitan nila. Grabe, sobrang ganda ng structure nitong simbahan. Isa to sa lumang simbahan dito sa Ilocos at talaga namang dinadayo ng mga tao. After
Pagkatapos nga namin magsimba, dumiretso na kami dito sa Malacanang of the North. Bali, merong entrance to, 70 pesos yung adult. Ito nga pala yung dating tinirahan ng ating dating Pangulo na si Ferdinand Marcos. Bali, ginawa na lang nilang tourist spot ito. Bali, ay ang mga nakikita nyo, ayan talaga yung mga gamit at furniture na ginagamit nila Marcos. Bali, nililinis nila yan at inaalagaan para ma-preserve at maging maganda pa rin. Tapos, dito naman sa bandang terrace nila, kitang-kita naman dito yung lawak ng Poway Lake. Sobrang ganda at sobrang peaceful tambayan dito. Sunod nga na pupuntahan namin ay ang Cafe Bohedor Lighthouse, pero may nadaanan kaming ganito kaya bumaba kami at tinignan namin. Mga lumang sasakyan siya na panggera. May monster carbo to. Monster carbo. Next na pinuntahan namin ay itong Cafe Bohedor Lighthouse. Isa rin siya sa tourist spot dito sa Ilocos. May 30 pesos na entrance fee dito. Ang next naman namin ay dito sa Kapurpurawan Rock Formation, and ito yung dadaanan papunta doon para kayong nag-hiking. Opo. Pag walang laman, kinuha ko yun. Go! Let's go! Sila mama nasan na? Saan aligwaya? May bird prints sa ina sa may bato. Ito na nga, yung pinaka-rock formation niya ay yung white, kaya lang hindi na pwedeng pumunta dyan. Dati kasi pumupunta mismo yung mga turista dyan sa pinaka-white na bato na yan. Ngayon kasi pinagbabawalan na nila. So hanggang dito na lang tayo sa malayo. Ay, eto pa! Parang cake na. At ang last na pinuntahan namin sa aming day 2 ay itong Bangi Windmill. So, sikat na sikat din tong tourist spot. Pag pumunta pala kayo dito ay walang bayad. So, free ang entrance. Parang nasa tabi lang siya ng shore. Pwede kayong tumambay, maglagay ng upuan. So, ganun. Pahangin-pahangin lang. Ayan, ito na ang pagtatapos ng aming day 2 sa Ilocos. So, matutulog na muna kami para kinabukasan ay magsiswimming na kami. Day 3 in Ilocos. Dito naman kami naligo sa Saud Beach. Ito daw yung pinakamagandang beach dito sa Ilocos. At perfect nga talaga, and approve na approve ko na napakaganda nga talaga nito kasi white sand siya at crystal clear talaga yung tubig niya at napakaganda mi.
At dyan na nga nagtatapos ang aming 3 days and 2 night tour sa Ilocos. Grabe, sobrang enjoy talaga. Very recommended ko talaga tong Ilocos. Ang hirap niyang iwan kasi sobrang ganda. So, yun lang mga mami. Bye-bye!